until the start of the fourth quarter if this group can maintain the lead. Harper, his own rebound, back up and in! Sinubukan ng San Antonio Spurs sa Game 5 na pigilan ng New York Knicks sa gusto nilang kampyonato at para ma-extend pa sa Game 6 o Game 7 yung bakbakan sa finals. Ginawa nila ang lahat ng makakaya nila sa pangunguna ni Wemby pero bigo po ang Spurs. Siniguro na rin talaga ng Knicks na tapusin na ang laban sa Game 5 mga kaibigan. Well, maliban sa pag-struggle ng guard veteran ng San Antonio Spurs na si De'Aaron Fox, kung saan talagang sa kanya isinisisi ng lahat ng mga fans ng Spurs ang pagkatalo nila sa finals versus Knicks. Ay pansinin niyo po ang huling 26 seconds sa laban, kung saan lamang ng 3 puntos ang Knicks, 91-88 ang talaan. Mintis ang free throw dito ni Josh Hart, yun nga lang si Mitchell Robinson ang nanalo sa rebound. Kahit nag-twin tower na dito ang Spurs sabay na sa loob sina Wemby at Luke Kornet ay bigo pa rin nilang masiguro ang rebound. Ang isa pang problema dito mga kaibigan ang pag-foul ni Kornet kay OG Anunoby at utos naman yun ni Mitch Johnson ang coach ng Spurs. Which is para sa akin mas lalong pinalala pa nila ang sitwasyon nila kasi tingnan nyo ang shot clock paubos na, may matitirang 11 seconds pa sila. Dapat na hindi sila nag-foul, pinigilan nila ang atake ng Knicks sa mga oras na yon, kasi matik mahihirapan ang New York Knicks dito kasi wala na si Cat sa loob at wala rin si Bronson. Pabor ang depensa sa Spurs kasi naka-twin tower sila. Ang point natin dito magdepensa ng maayos at kunin ang rebound. Din gumawa ng threes para itabla ang laban, although isang free throw lang ang naipasok ni OG Anunoby pero 4 na ang hinahabol ng San Antonio kaya ayon hindi na sila naka-recover. Matapos matalo ng Spurs ay natanong ang Spurs legend na si Tim Duncan sa kung ano ang masasabi nito sa pagkatalo ng dating team niya. Sinagot dito ni Tim mga kaibigan na game experience at situational experience, yan ang pinapunto niya ditong kulang pa sa grupo ng Spurs ngayon para makuha ang kampyonato. Ngayon lang nakatikim ng finals ang mga core ng San Antonio tapos isa sa inaasahan pa nila si Dylan Harper na baguhan pa sa liga, magaling pero need pa rin talaga ng kagaya ng sinasabi ni Tim Duncan na game experience at situational experience. He's big for us. He's going to have to be big for us. He needs experience, he needs time on the floor, he needs situational experience, and he's going to be a good one. Kayo mga kaibigan, ano ang masasabi nyo sa pagkatalo ng Spurs sa final sa kamay ng New York Knicks? Mag-comment lang. Bago tayo magpatuloy, ay subukan nyo pong maglaro sa bagong laro na Crazy Dog. Hindi ito isang sugal, hindi nyo na kailangang maglabas ng kahit isang sentimo na puhunan para kumita mga kaibigan. Magsipag lang sa paglalaro, gawin ang daily task na hinihingi ay kikita na kayo kahit nasa bahay lang. Ang maganda sa Crazy Dog ay mabilis ang pag-withdraw, hindi kagaya sa ibang laro. I-click lang ang link na nakapin sa comment section. Maraming salamat po. Ngayon ay dito na tayo sa Lauri Markkanen trade to Golden State Warriors, kung saan sobrang matunog ang trade rumors na ito noon na matatandaan po nating malapit maikasa ang trade na ito sa pagitan ng Warriors at Utah Jazz. Yun nga lang sa nilatag na trade package offer ng GSW sa Jazz, ay medyo nakulangan sila, gusto nilang isama ng Warriors si Brandon Podziemski kapalit kay Markkanen. Pero umayaw ang Golden State Warriors front office sa gustong mangyari ng Jazz. Sa mga panahon na yun kasi ay maingay ang pangalan ni Brandon, marami ang humanga sa mga laro niya noon kaya gusto siyang kunin ng Utah Jazz. Kung isinugal ng GSW front office noon si Pods kapalit kay Markkanen ay siguro wala silang magiging problema ngayon, na isa sa naging problema nila itong si Brandon Podziemski ngayon kung saan sobra ang pag-struggle niya last season. Inconsistent at palaging pumapalpak, isang dagdag na pagkakamali na naman para sa Dubs sa hindi pagpayag sa Jazz na makuha si BP kapalit kay Markkanen. Well, kung ating babalikan ang nangyari noon ay masasabing panalong-panalo ang Warriors sa trade kay Lauri Markkanen. Ang problema sa ngayon mukhang yung Jazz na ang aayaw sa Warriors dahil sa pagbaba ng laro ni Brandon Podziemski, pero malay pa rin natin. Perfect fit sa sistema ng Warriors itong si Lauri Markkanen, isang stretch big man at kayang magdomina sa ilalim ng basket. Kayo mga kaibigan, ano ang masasabi nyo sa Lauri Markkanen trade to Golden State Warriors? Mag-comment lang. Samantala bago tayo magtapos ay panoorin nyo po hanggang dulo kung gaano katinag maglaro itong big man ng Utah Jazz.